Sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng baryo nakatira si Stephen. Isang simpleng binata na sanay sa hirap ng buhay. Tuwing umaga, maaga siyang bumabangon para magtrabaho sa construction site. Habang ang kanyang ama ay madalas na nakahandusay pa rin sa upuan. Amoy alak at walang pakialam sa paligid. Sa halip na magreklamo, tinatanggap ni Stephen ang katotohanan na siya na ang tumatayong haligi ng kanilang tahanan. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanilang ina. Kaya't siya na ang nagpalaki sa mga kapatid niyang sina Paolo at Elise. Dahil sa kahirapan, napilitan siyang huminto sa pag-aaral sa kolehiyo para maghanap buhay. Balang araw, makakabalik rin ako sa eskwela, sabi niya noon sa sarili. Pero habang lumilipas ang taon, unti-unting napalitan ng realidad ang pangarap. Ang prioridad niya ngayon ay ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Isang hapon, habang pawis na pawis pa siya sa trabaho, biglang dumating si Carlene, ang kanyang kasintahan. Maganda ito, maayos manamit, at halatang galing sa may kayang pamilya. Habang pinupunasan niya ang noon ni Stephen, napangiti ito. Hindi mo kailangang magpakahirap ng ganito araw-araw, Stephen. Wika ni Carlene. Okay lang, mahal. Basta't mapagtapos ko lang sina Paolo at Elise. Sulit na lahat ng pagod. Sagot ni Stephen, sabay ngiti sa kanyang kasintahan. Ngunit sa likod ng kanilang pagmamahalan, ay mayroong malaking hadlang. Ito ay ang pamilya ni Carlene. Simulat sa pool, tutol na ang mga ito sa relasyon nila. Para sa kanila, si Stephen ay walang patutunguhan. Mahirap, anak ng lasinggero, at hindi man lamang nakapagtapos ng pag-aaral. Isang gabi, inimbitahan ni Carlene si Stephen sa kaarawan ng kanyang ama. Bagamat kabado, pumunta siya bilang paggalang. Pagpasok pa lamang niya sa bahay, ramdam na niya ang malamig na tingin ni Leonard, ang kuya ni Carlene. Kasabay noon, ang mapanuring titig ni Maureen, ang ate naman ni Carlene. Tanging si Carlene lamang ang umiti sa kanya. Habang kumakain, hindi napigilan ni Maureen ang kanyang dila. Carlene, hindi mo man naiisip? Sayang ka. Ang ganda-ganda mo. Nakapagtapos ka pa ng pag-aaral. Pero bakit hindi ka na lamang mag-asawa ng foreigner? Instant yaman ka pa, kesa dyan sa isang kahig at isang tuka lang. Sabay tingin kay Stephen. Tumahimik ang buong mesa. Hindi na kumibo pa si Stephen. Bagkus ay marahang tinungo ang lababo at inilapag ang basong hawak. Ramdam niya ang init sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niyang magsalita. Ate Maureen, tama na. Galit na sabi ni Carlene, ngunit napailing lamang ang kanyang kapatid. Nagpapakatotoo lang ako, Carlene. Sarkastikong sabi nito. Umalis si Stephen ng tahimik, walang salitang binitawan. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang narinig. Isang kahit at isang tuka lang yan. Masakit, pero alam niya sa kanyang sariling totoo yan sa ngayon. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang natutulog ang mga kapatid. Payapa, walang kamalay-malay sa mga insultong tinatanggap ng kanilang kuya. Alang-alang lamang sa kanila. Naupo siya sa gilid ng kama. Tahimik na tumingin sa kisame. Hindi bale, bulong niya sa sarili. Bahalang araw, mapapatunayan kong hindi ko kailangang maging mayaman para maging karapat-dapat. At sa gabing iyon, sa gitna ng kadiliman, ipinangako ni Stephen na hindi siya susuko. Hindi dahil para sa kanyang sarili, kung hindi para sa mga taong minamahal niya. Makalipas ang ilang araw mula sa nakakahiyang insidenteng iyon, pilit pa ring pinapakalma ni Carlene ang loob ni Stephen. Kahit alam niyang nasaktan ito,
Hindi niya makita sa mukha ng binata ang galit o puot. Tanging tahimik na pagtitiis lamang. Ngunit sa kabila ng kabaitan ni Stephen, hindi pa rin matanggap ng pamilya ni Carlene ang relasyon nila. Isang linggo ng umaga, dumalaw si Carlene sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang nagkakape, napag-usapan na naman nila ang patungkol kay Stephen. Carlene, ani Leonard, habang binubuklat ang dyaryo. Seryoso ka ba talaga dyan kay Stephen? Alam mong wala siyang mararating sa buhay, hindi ba? Hindi siya nakapagtapos. At isa pa, tignan mo naman ang ama niya. Nagtaas ng kilay si Maureen. Sabay sabat nito. Kung ako sa'yo sis, makiisip-isip na ako. Hindi mo pwedeng dalhin sa mesa namin ang lalaking amoy semento at pawis. Natawa pa si Brian, ang bunso nilang kapatid. Ate, baka nga kapag nagpakasal sila si Stephen pang maging alila ni Ate Carlene. Sayang ka, Ate Carlene. Ang ganda mo pa naman. Tumayo si Carlene, puno ng galit, ngunit pinipigilan ng luha. Hindi niyo siya kilala. Oo, hindi siya mayaman. Pero napakabuti niyang tao. Responsable. At higit sa lahat, marunong magmahal ng totoo. Ngunit tila wala sa kanila ang naririnig. Ang bawat salita niya ay parang bumabangga sa pader ng pangmamata. Sa halip na maunawaan siya, tinawanan lamang siya ng kanyang mga kapatid. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, abala si Stephen sa pagtatrabaho. Ang init ng araw ay tila walang epekto sa kanya. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang pag-angat ng kanyang pamilya at ang kinabukasan nila ni Carlene. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nagluluto si Elise, ang kanyang bunsong kapatid. Kuya, may nag-text po si Ate Carlene. Sabi niya, huwag ka raw mag-alala sa mga sinabi ng pamilya niya. Ngumiti si Stephen, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Salamat, Elisa. Pero sanay na ako. Hindi ko na iniinda yon. Ang importante, totoo ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Kuya, wika naman ni Paolo habang papalapit. Bakit mo hinahayaang silang apihin ka? Wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Napatingin si Stephen sa malayo. Hindi ko kailangang patunayan ka agad, Paolo. Ang panahon lang ang makapagpapatunay kung sino ang may malasakit at kung sino ang marunong rumispeto. Habang kumakain silang magkakapatid, kapansin-pansin ang simpleng pagkain, tuyo at kanin, ngunit may halakhak at pag-asa sa bawat subo. Sa kabila ng kahirapan, puno ng pagmamahala ng kanilang tahanan. Sa kabilang banda, si Carlene ay tila alipin ng sariling pamilya. Sa bawat pagtangkilik niya kay Stephen, tila mas lalong tumitindi ang pagtingin ng kanyang mga kapatid na siya ay nagpapababa ng antas. Ngunit hindi siya sumusuko. Naniniwala pa rin ako na hindi pera ang sukatan ng halaga ng tao. Bulong niya habang nakatingin sa litrato nilang dalawa ni Stephen. At sa gabing iyon, parehong nananalangin sina Stephen at Carlene. Siya, para sa pag-angat ng kanilang pamilya. At si Carlene naman, para sa katatagan ng pag-ibig nilang pinipilit wasakin ng mundo. Tahimik ang gabi sa baryo. Sa ilalim ng ilaw ng gasera, nakaupo si Stephen. Hawak ang lumang kwaderno ng kanyang kapatid na si Elise. Habang pinagmamasdan niya ang mga larawan ng mga ito noong bata pa, tila bumabalik sa kanya ang lahat ng sakripisyong pinagdaanan niya. Hindi madali ang naging buhay nila. Noong nasa high school pa lamang siya, nasanay na siyang magbenta ng kakanin sa umaga bago pumasok sa eskwela at magtrabaho bilang kargador sa palengke tuwing hapon. Ngunit nang tuluyang tinalikuran ng kanilang ama ang responsibilidad sa pamilya, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Kuya, baka naman po pwedeng ipagpatuloy mo yung pagkukuleyo mo kahit part-time lang. Tanong ni Paolo, pero napailing lamang si Stephen.
Hindi ko pwedeng unahin ang sarili ko. Kapag nakapagtapos na kayong dalawa, saka ko naiisipin yun. Sagot niya, sabay ngiti. Kahit sa loob niya, alam niyang baka hindi na mangyari ang bagay na yun. Madalas kapag gabi, habang natutulog ang mga kapatid, palihim siyang lumalabas upang magbuhat ng sako ng bigas sa palengke. Kapalit ng maliit na bayad. Minsan pa, umuwi siyang duguan ng kamay o sugatan ng balikat. Ngunit hindi niya na lamang pinapansin. Ang tanging mahalaga para sa kanya ay makabayad ng tuition fee si Paolo at pati na rin ang kanyang kapatid na si Elise. Lumipas ang ilang taon at nakita niya ang unti-unting pag-angat ng mga kapatid. Si Paolo ay nakatapos ng kursong Marine Transportation at si Elise naman ay nagtapos ng nursing. Sa araw ng graduation ni Elise, hindi mapigilan ni Stephen ang mapaluha habang pinapanood ang kanyang kapatid na umaakit sa entablado. Para sa ito, kuya. Sabi ni Elise habang niyayakap siya. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng kanyang mga kapatid, nanatiling mababa ang tingin sa kanya ng pamilya ni Carlene. Hindi nila alam ang mga sakripisyong ginawa niya. Para sa kanila, isa lamang siyang simpleng lalaki na walang direksyon sa buhay. Isang gabi, pagkasama sina Stephen at Carlene sa tabi ng ilog, ibinahagi ni Carlene ang kanyang lungkot. Alam mo, Stephen, minsan naiisip ko, sana makilala ka nila gaya ng pagkakakilala ko sa'yo. Ngumiti lamang si Stephen. Tinignan ng mga bituin at mahinang sumagot. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa kanila, mahal. Ang mahalaga, alam ng Diyos ang totoo. Sa kabila ng hirap, hindi kailanman nagbago ang ugali ni Stephen. Palaging marangal. Palaging mapagpakumbaba. Habang ang ibang tao ay abala sa paghusga sa panlabas na anyo, siya ay tahimik na binubuo ang pundasyon ng kanyang kinabukasan. Isang kinabukasang hindi nakabase sa yaman, kung hindi sa pawis at pagsisikap. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Stephen, narinig niya ang kanyang ama na muling umuungol sa kalasingan. Lumapit siya, tinakpan ng kumot at mahinang sinabi, "Bahalang araw pa, ipapakita ko sa kanila na hindi lahat ng anak ng lasinggero ay walang mararating sa buhay." At sa tahimik na gabi, nangako siyang babangon, hindi lang para sa kanyang sarili, kung hindi para sa lahat ng mga minamalit ng lipunan. Makalipas ang ilang buwan, tila mas lumala ang pagtingin ng pamilya ni Carlene kay Stephen. Lalo na nang malaman nilang hindi pa rin ito nakakapagtapos ng pag-aaral at nanatiling manggagawa sa construction. Para sa kanila, walang kwenta ang binata at walang mararating si Carlene sa ganoong uri ng lalaki. Isang gabi, inimbitahan ni Carlene si Stephen sa simpleng salo-salo ng kanilang pamilya sa bagong bahay ng kuya niyang si Leonard. Bagamat ayaw ni Stephen pumunta, pinilit siya ni Carlene. Gusto ko lang makita ka nilang hindi ka masamang tao, Stephen. Dahil doon ay napabuntong hininga na lamang siya at pumayag. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng malamig na mga tingin. Si Maureen kaagad ang unang nagsalita. Oh, nandito pala si Mr. Construction Worker. Kamusta naman ang kita mo roon? Nakakaipon ka na ba para sa kasal ninyo ng kapatid ko? O si Carlene pa rin ang gumagastos sa'yo? Tumawa naman si Brian na kanilang bunso. Sabay sabi nito ng, "Ate, baka naman balang araw kami pa ang hingan mo ng tulong niyan." Napayuko si Stephen. Pilit nang umiti. "Hindi ko kayo hingan ng tulong o kahit na ano." Mahinawan niyang sagot. Di mas mabuti. Sagot naman ni Maureen, sabay tingin kay Carlene. Sana lang, Carlene. Magising ka na sa katotohanan. Hindi lahat ng pag-ibig may happy ending. Tahimik si Carlene. Hawak ng mahigpit ang kamay ni Stephen sa ilalim ng mesa. Ramdam niyang nanginginig ito. Hindi sa galit, kung hindi sa pagpipigil. Pag-uwi nila, tahimik si Stephen habang naglalakad pa uwi. "Carlene,
Wika niya. Baka tama sila. Hindi ko kayang bigyan ka ng marangyang buhay. Ayokong patuloy kang mahirapan ng dahil sa akin. Lumapit si Carlene at tinawakan ang mukha niya. Stephen, hindi ako nagmahal para yumaman. Minahal kita dahil marunong kang magmahal at magpahalaga. Yan ang kayamanang hindi kayang pantayan ng kahit na anong diploma. Ngunit kahit gaano kalalim ang pag-ibig, napapagod rin ang puso sa paulit-ulit na pang-api. Sa mga sumunod na linggo, pansamantalang lumayo si Stephen kay Carlene. Hindi dahil sa pagkawala ng pagmamahal, kung hindi upang bigyan ng pagkakataong patunayan sa sarili na kaya niyang tumayo ng mag-isa. Sa panahong iyon, nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Nakilala niya ang isang kaibigang dating kasamahan sa construction na ngayon nagtatrabaho na sa isang malaking kumpanya. Stephen, kailangan namin ng masipag at tapat na tao. Subukan mong mag-apply, sabi nito. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Stephen ng pag-asa. Kahit kinakabahan, tinanggap niya ang hamon. Nagsimula siyang magtrabaho bilang utility staff. Ngunit dahil sa sipag, tapat na serbisyo at disiplina, mabilis siyang napansin ng management. Hindi nagtagal, inassign siya sa operations department, kung saan unti-unti niyang natutunan ang takbo ng negosyo. Habang si Carlene naman, tahimik na nananalangin gabi-gabi para sa kanyang kasintahan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Stephen, pero sa puso niya, sigurado siyang hindi ito sumusuko. At sa panahong iyon, sa panahon ng pananahimik at paglalayo, unti-unti nang binubuo ni Stephen ang kanyang bagong landas. Ang landas na magdadala sa kanya mula sa pagiging nilalait, patungo sa pagiging iginagalang. Lumipas ang ilang taon, maraming nagbago sa buhay ni Stephen. Mula sa pagiging utility staff, umangat siya bilang supervisor at kalaunan ay naging operations manager ng kumpanyang dati ay pinapangarap lamang niyang mapasukan. Ang sipag at katapatan niya ang nagtulak sa kanya pataas. Hindi ito madali. Madalas siyang huling umuwi. Minsan pa nga ay natutulog sa opisina. Ngunit tiniis niya ang lahat alang-alang sa kinabukasan. Sa tulong ng matagal na niyang kaibigan at ng mentor sa kumpanya na si Sir Raymond, isa itong mabuting negosyante. Nabigyan siya ng pagkakataong maging co-investor sa isang bagong business venture. Stephen, sabi ni Sir Raymond isang araw, gusto kong ikaw ang makasama ko rito. Nakita ko kung gaano ka kasipag at gusto kong pagtiwalaan ng isang taong may puso sa trabaho. Hindi makapaniwala si Stephen. Sir, baka po sobra na po ito. Ngumiti lang si Sir Raymond. Panahon na para malaman mo na may mga taong nakakakita ng tunay mong halaga. Samantala, si Paolo ay isa ng seaman at si Liz naman ay nagtatrabaho bilang nurse sa isang pribadong ospital. Sa unang pagkakataon, nakahinga ng maluwag si Stephen. Lahat ng sakripisyo niya noon ay nagbunga, walang nasayang at walang natapon. Kuya, bayad na namin ang utang namin sa'yo. Biro ni Elise habang sabay silang kumakain. Napangiti lang si Stephen. Wala kayong utang sa akin, no? Ang tagumpay niyo ang pinakamasarap na gantimpala sa lahat. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na tagumpay, hindi niya pa rin nakakalimutan si Carlene. 3 taon na ang lumipas mula nang huli silang magkita. Minsan, dadaan siya sa dating lugar kung saan sila madalas na mag-usap noon. Sa tabi ng ilog, sa ilalim ng bituin, at nagbabaka sakaling makita ito. Ngunit walang balita mula sa kanya. Ang hindi niya alam, si Carlene ay patuloy pa rin naghihintay sa kanya. Sa kabila ng pangungutya ng pamilya, hindi ito nagpakasal sa kahit na kanino. Hindi ako nagmamadali. Alam kong darating ang araw na babalik siya. Hindi bilang mahirap, kung hindi bilang lalaking natupad ang pangarap. Dumating ang araw na nagpa siya si Stephen na ayusin ang kanyang buhay ng tuluyan. Bumili siya ng kanyang sariling bahay.
Nagpatayo ng maliit na negosyo at naging isa sa mga co-owner ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Sa lahat ng ito, ay pinili niyang manahimik. Ayaw niyang ipagyabang ang kanyang tagumpay. Nais niyang maramdaman ng mga tao, hindi marinig. Isang araw, habang nagmemeryenda sa opisina, napatingin siya sa listahan ng mga empleyado. Doon niya nakita ang pangalan ni Brian, ang bunsong kapatid ni Carlene, bilang isang bagong sales executive. Dahil doon ay napangiti siya. Ang galing ng tadhana, bulong niya. Hindi niya sinabi kahit kanino kung sino siya sa personal na buhay ni Brian. Ilang linggo pa ang lumipas. Nakatanggap si Stephen ng mensahe mula kay Paolo. Kuya, gusto naming sagutin ang kasal mo kay Ate Carlene kung sakali mang ikakasal kayo. Panahon na para ikaw naman ang maging masaya. Natigilan si Stephen. Hindi niya akalaing mangyayari pa yon. Matagal siyang natahimik hanggang sa ngumiti. Tama ka, Paolo. Panahon na nga. At sa wakas, matapos ang mga taong sakripisyo at pananahimik, inihahanda na ni Stephen ang kanyang sarili. Hindi bilang nilalait na binata, kung hindi bilang lalaking kayang ipagmalaki kahit ng mga dating humusga sa kanya. Tahimik ang hapon nang muling magtagpo sina Stephen at Carlene. Matapos ang halos 4 na taon, nasa isang charity event sila. Isang proyekto ng kumpanyang pinamumunuan ni Stephen bilang co-owner. Hindi inaasahan ni Carlene na makikita niya roon ang lalaking minsan niyang ipinaglaban laban sa sarili niyang pamilya. Naka-Amerikana si Stephen. Kalmado, maayos at may kumpiyansa sa kilos. Ngunit ang mga mata niya, yun pa rin ang parehong mga matang puno ng kababaang loob at pag-ibig. Hindi makapagsalita si Carlene. Tila natigilan siya habang pinagmamasdan ng taong minsan ay tinawag ng kanyang mga magulang na walang patutunguhan. Carlene, malumanay na bati ni Stephen. Stephen? Halos pabulong ang sagot niya. Nanginginig ang boses. Ikaw na ba yan? Ngumiti siya. Oo. At ikaw pa rin ang Carlene na kilala ko. Mas maganda ka nga lang ngayon. Pero ganoon ka pa rin ngumiti. Napakaganda mo, Carlene. Lumapit sila sa isa't isa. Tila nawala ang lahat ng tao sa kanilang paligid. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng masinsinan, lumapit ang ilang mga staff at bumati kay Stephen. Sir, may mga bisita po galing sa main office. Tumango siya, saka muling tumingin kay Carlene. Mamaya tayo magkakwentuhan ha. Gusto kong marinig ang lahat ng nangyari sa'yo, Carlene. Tumango si Carlene. Pilit na pinipigilan ng luha. Pagkaraan ng event, inimbitahan ni Stephen si Carlene sa isang maliit na restaurant. Simple lamang. Walang mamahaling alak o engranding ilaw. Ngunit puno ng alaala. Doon kasi sila unang nag-date noon. Habang kumakain, tahimik silang pareho. Hindi ko alam na ganito ka na ngayon. Sabi ni Carlene. Akala ko, hindi na kita makikita ulit. Napangiti si Stephen. Marami ring pagkakataong gusto ko nang sumuko sa totoo lang. Pero naalala ko yung sinabi mo noon. Na maghihintay ka sa panahong kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Napayo ko si Carlene. Ginawa ko. Kahit nilait ako ng sarili kong pamilya. Kahit sinabi nilang hangal ako. Dahil umaasa pa rin ako na babalik ka. Sandaling nagkaroon ng katahimikan bago nagsalita si Stephen. Carlene, kung papayag ka, gusto kong ituloy ang naudlot nating plano noon. Napatingin siya kay Stephen. Halatang nagulat. Anong plano? Ngumiti si Stephen. Ang plano nating magsimula ng buhay na magkasama. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako lalapit sa bahay niyo para humingi ng basbas. Dahil ako na mismo ang magbibigay ng respeto sa sarili kong pamilya. At sa'yo. Nang gabing iyon, opisyal na niyang sinuyo muli si Carlene. Wala nang engranding pangako. Wala nang pilit na kasiyahan. Tanging dalisay na pag-ibig at paggalang na lamang. Sa unang pagkakataon, pumayag ang mga magulang ni Carlene
na makilala si Stephen. Hindi bilang isang mahirap, kung hindi bilang lalaking may dangal. Ilang buwan ang lumipas, ginanap ang kasal sa simpleng hardin na puno ng bulaklak at mga kandilang kumikislap. Naroon ang mga kapatid ni Stephen, si Sir Raymond at ilang piling kaibigan. Habang naglalakad si Carlene sa altar, hindi mapigilan ni Stephen ang mapaluha. Naalala niya ang lahat. Ang mga panlilibak, gutom, at pati na rin pagod na ngayon ay napalitan ng katahimikan at pagmamahal. Sa araw na yon, pinatunayan ni Stephen na minsan, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi galit, kung hindi tagumpay na may kababaang loob. Patapos ang kasal ni Stephen at Carlene, tila baga nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga taong dati tumalikod sa kanila ay ngayon biglang lumalapit, tila gustong makibahagi sa tagumpay ng matagal nilang hinama. Isa na roon ang pamilya ni Carlene, lalo na ang mga kapatid nitong sina Maureen, Leonard at Brian, na dati walang ginawa kung hindi laitin ang pagkatao ni Stephen. Isang buwan matapos ang kasal, inimbitahan ni Stephen ang pamilya ni Carlene sa isang Thanksgiving dinner sa isang mamahaling hotel na siya mismo ang may-ari. Hindi alam ng tatlong magkakapatid na yun pala ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Brian bilang isang sales executive. At hindi rin nila alam na si Stephen mismo ang co-owner na matagal na nilang kumpanyang naririnig, ngunit hindi pa nila nakikita. Pagpasok nila sa function room, napanganga si Maureen. Ito ba yung hotel na pag-aari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Brian? Tanong nito. Tumango si Leonard. Oo, pero ang sabi ni Brian. Bago pa sila makasagot, lumabas si Stephen mula sa backstage, suot ang simpleng itim na suit at ngiti ng isang taong hindi kailangang magyabang. Magandang gabi po. Pati niya sa lahat. Maraming salamat sa pagdalo. Isa po itong simpleng salo-salo bilang pasasalamat sa lahat ng naging bahagi ng aming paglalakbay. Napatahimik ang mga kapatid ni Carlene. Si Maureen, halos hindi makatingin. Si Leonard, tila hindi makapaniwala. At si Brian, ang bunsong kapatid na dati palihim na nangungutya kay Stephen, ay natigilan din. Parang gusto na niyang lumubog sa hiya. Nang mag-ikot si Stephen sa bawat mesa, lumapit siya sa tatlong magkakapatid. Kamusta po kayo, Ate Maureen, Kuya Leonard, at Brian? Magalang niyang bati. Tila walang galit o pangungutya. Stephen, ikaw pala yung co-owner nito? Tanong ni Brian. Halatang naguguluhan. Ngumiti lang si Stephen. Oo, pero hindi ko ito magagawa kung hindi ko rin pinaghirapan at pinagdaanan ng lahat at kung hindi ko rin sinakripisyo ang sarili kong pangarap para sa pamilya ko. Natahimik silang tatlo. Ramdam ni Maureen ang bigat ng hiya habang bumabalik sa isipan niya ang mga salitang minsan niyang binitawan. Ngayon, ang lalaking tinatawag nilang isang kahid at isang tuka ay mas matagumpay pa pala kaysa sa kanila. Nang matapos ang programa, lumapit si Maureen kay Stephen. Halos nanginginig ang boses. Stephen, patawarin mo ko ha. Masyado akong naging mapanghusga noon. Hindi ko alam ang mga sakripisyong ginawa mo. Ngumiti siya. Kalmado at tapat. Matagal ko nang napatawad ang lahat ng iyon, Ate Maureen. Hindi ko kailangang marinig ang sorry mo. Kasi hindi naman ako nagtanim ng galit sa inyo. Sa halip, tinanim ko yung mga salita nyo para maging inspirasyon ko. Tahimik si Carlene habang pinagmamasdan ng tagpong iyon. Nakita niya kung papaanong pinili ni Stephen ang kababaang loob kesa sa paghihiganti. Sa halip na ipamukha sa kanila ang kanyang tagumpay, ipinakita niyang ang tunay na yaman ay ang kakayaang magpatawad at magtagumpay ng walang kayabangan. Sa dulo ng gabi, nagpasalamat ang lahat, ngunit sa isip ng bawat isa, lalo kina Maureen at Leonard, malinaw ang aral na ang buhay ay hindi umiikot sa estado o titulo, kung hindi sa kung papaano mong hinaharap ang hirap at sa kung papaano mong piniling bumangon ng may dangal.
Napatawad nga ni Stephen ang pamilya ni Carlene. Bagaman maraming masasakit na salitang binitawan ng mga ito sa kanya, ginamit na lamang niya itong gasolina para magtagumpay sa buhay. Para kay Stephen, balibalik na rin man niya ang sitwasyon o ang mundo. Kapatid pa rin ni Carlene ang mga taong minsang namuyi sa kanya noon dahil sa kanyang estado sa buhay. Ngayon, ay napakaganda na ng buhay ni na Carlene, lalo na nitong si Stephen, pati na rin ang kanyang mga kapatid. Sino nga ba ang mag-aakala ng dating isang construction worker na minamata-mata, ngayon ay isa na sa mga may-ari ng kumpanya at ilang mga negosyo. Umangat man ang buhay, pero hindi yumabang. Ngayon ay masayang tinatahak ni na Carlene at Stephen ang kanilang pagiging buhay mag-asawa. Ipinangako sa isa't isa na bubuo ng isang maayos at magandang pamilya na mayroong paggalang at respeto sa malalaki, maliliit, mayayaman o mahihirap na tao man. Ituturo nila sa kanilang mga magiging anak na ang pagtingin sa bawat tao ay dapat ay pantay-pantay. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang pagkatao ng isang tao ay hindi masusukat sa pamilyang pinanggalingan nito. O hindi tayo makakapili ng pamilyang gusto natin. Ngunit may kakayahan tayong baguhin ang takbo ng buhay na gusto natin. Hindi batayan ang panlabas na kaanyuan upang husgahan mo ang isang tao. Dahil kadalasan, ang akala mong ginto ay tanso pala. Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay siya rin namang babalik sa iyo at ipaparanas ng mundo. Hindi mo kailangang ipagsigawan kung ano at sino ka. Hayaan mong ang iyong tagumpay ang magsalita na iyon para sa iyo.